Pakinggan po natin ang pagbasa mula sa banal na kasulatan, mula sa aklat ni Juan, Kabanata 20, mga verses 1 to 18. Kinaumagahan ng linggo, habang madilim pa, pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan. Nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, "Kinuha na sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasama ang nasabing tagasunod. Pareho silang tumakbo, pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro, kaya nauna itong nakarating sa libingan. Yumuko siya at sumilip sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen na ipinambalot kay Jesus, pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro at pumasok siya sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen, maging ang ipinambalot sa ulo ni Jesus. Nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakihiwalay sa iba pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating, at nakita rin niya ang mga ito. Kahit na hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay, naniniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito, umuwi ang dalawang tagasunod. Naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito'y lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo, pero hindi niya nakilala na si Jesus pala iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo?" Sa pag-aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, "Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maria." Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Ebreyo, "Rabboni," ang ibig sabihin ay guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakababalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihing babalik na ako sa aking ama na inyong ama at sa aking Diyos na inyong Diyos." Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon. At sinabi niya sa kanila ang mga ipinasasabi ni Jesus. Ang pagpapala ng Panginoon ang nawa ay sumaating lahat sa pagbasa at pagkarinig ng kanyang salita. Happy Easter po sa ating lahat. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Ang araw na ito po ang culmination ng pag-alala natin sa passion, sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Simula po nitong Lunes Santo, alam natin na marami po tayong nakikitang mga pelikula tungkol kay Jesus. At maaring ang ilan sa atin ay nag-spend ng time na muling balikan ang buhay ni Jesus sa Biblia. Kahit po yung ating pag-attend sa ating mga worship ay talagang nagbibigay ng maliwanag na pagpapaalala sa atin kung ano ba ang naging buhay at pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus. At sigurado po akong hindi nauubos ang inyong mga luha. Sa tuwing nakikita natin ang ating Panginoong Jesus na pinahihirapan, kinakaladkad ang mabigat na krus, binilagyan ng koronang tinik, at kung ano-ano pang mga panuluya at pagpapahiya ang ginawa sa kanya sa Kalbaryo at sa the duration ng kanyang suffering. Pero tayo ay bilang mga Kristiyano ay nagagalak dahil ang istorya ng Holy Week ay nagtapos pa rin sa happy ending. At ito nga po ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ang resurrection.
Kaya Christians all over the world are saying or shouting, Hallelujah, or Praise the Lord. So sabihin nga po natin, Hallelujah! So praise the Lord. Salamat sa resurrection. Para sa ating pong mga Kristiyano, mahalaga na tayo ay naka-anchor ang pananampalataya sa resurrection. Na kung meron tayong babalik-balikan na aral at mensahe ng ating Panginoon, dapat po walang iba kundi ang resurrection iyon, ang muling pagkabuhay. Sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, hindi lamang sa buhay na meron tayo dito sa mundo, kundi sa buhay na ating kakaharapin pagkatapos na lisanin natin ang mundong ito. Ang title po ng ating sermon ngayong umaga ay Naigulong na ang bato, or Iginulong na ang bato. Ayon po sa ating binasang teksto, may himalang nangyari nung umagang iyon. Ang mga babae, ganun din ang mga alagad ni Jesus, ay naiwan na nangungulila sa kanyang pagkawala. At siguro traumatized sila sa nangyari kay Jesus. Because all throughout their journey with Jesus, inisip nila na ito na ang tagapagligtas, ito na ang Mesaya. Hindi tayo iiwan niya. Walang mangyayari sa kanya. Pero laking surprise nila nang humantong sa kamatayan ang pangangaral, pagpagaling, mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Sa tuwing sasapit po ang Easter, palagi tayong napapaalalahanan ng mga sumusunod na lessons about the resurrection. Una po, dahil sa resurrection, we can always have new beginnings. Redundant new na beginnings pa. But that is how it is in Christian life. Kahit tayo ay magkaroon ng mga pagkakamali, tayo ay magkasala, laging naandoon ang second chance, or kahit hindi nga second chance, we can start at a clean slate sa ating Panginoon. There is always new beginnings for us. So alam natin na kahit sinasabi ng psychology, siguro na mahirap nang baguhin. Sabi nga, mahirap turuan ng bagong trick ang matandang kabayo. Ay, kahit may mga kasabihang ganon, or kahit sinasabi sa psychology na mahirap baguhin ang ating mga nakagawian, lahat yun ay pinasasubalian ng aral ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat kung ating ibubukas ang ating buhay, tatanggapin siya ng buong buo, at magpapatransform tayo sa Kanya at hahayaan natin siya na baguhin tayo, then laging tayong magkakaroon ng pagkakataon para sa tunay na pagbabago. So lagi po nating tandaan na ang story ng Easter is always not the end, but always a new beginning. It's a beginning of a whole new story. So it's a beginning of a new life for His followers. It's the beginning of a new calling to go make disciples of all people, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. It is a beginning of a new adventure in living as Jesus would live in our families and communities and schools and workplaces. And if we are followers of Jesus Christ, that is our new story too. So kung tayo po ay merong Kristo sa ating buhay, tayo ay laging welcome to begin again. No matter how many times we have to begin again. Dahil sa pangalawa pong lesson ng resurrection, dahil sa resurrection, we have the reason to endure and be persistent. Nakalagay po sa ating Biblia na kailangan tayong matutong magtiis sapagkat yun ang humuhubog ng ating pananampalataya. Okay, so napakahirap naman pong magtiis nang hindi natin alam kung ano ba ang nasa dulo ng ating pagtitiis or kung meron po bang magandang idudulot ang pagtitiis na ginagawa natin. But thanks God for the lesson of muling pagkabuhay, na kapag nagtitiis tayo sa mga pagsubok na dinaranas natin sa buhay, pag nagtitiis na tayong gawin at piliing maging tama sa gitna ng mga kamalian, na we are looking forward na makikita natin ang ating Panginoon sa dulo ng ating pagtitiis. May reason sa ating suffering. At the reason kung bakit nakakayanan nating tiisin kung ano man yung meron tayo is because as Christians, we believe
in the story and in the lesson of resurrection. Ang pangatlo pong lesson ng resurrection is dahil sa muling pagkabuhay, we can have peace knowing that somebody else is in control of our life. We can have peace knowing that somebody else is in control of our life. Napakahirap pong planuhin ang buhay natin. Kahit may plano tayo, there are times na hindi nasusunod yung plano natin. But as Christians and as man and woman who believe in the lesson of resurrection, tayo ay makakatagpo ng kapayapaan na kung hindi man matupad ang pinlano natin sa ating buhay, alam natin na may mas makapangyarihan na siya nagdadirect ng mga pangyayari sa ating buhay para dalhin tayo sa kanyang will at para dalhin tayo sa best path na inihanda niya para sa atin. So sabi po sa ilang babasahin, ang story of resurrection, it's not just a story of hope, but it's a story of joy. Kasi yung daw pong mga alagad, kahit yung mga babaeng nakasaksi ng muling pagkabuhay ni Jesus, hindi na sila dumaan dun sa hope. Kasi wala talaga silang hope, patay na si Jesus. Yun ang alam nila. Once they learned na muling nabuhay si Jesus, joy na agad. Okay. So, yun po pala yung yung kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay. Na kahit ang situation ay very hopeless na, we can still hope kasi bibigyan niya tayo ng joy. And because alam natin na siya ang may control sa ating buhay. So basically, Easter is about God taking a hopeless situation and turning it around, redeeming it. God took a hopeless situation, a dead man, a corpse, and He turned the hopeless situation around, brought Jesus back to life, opened the tomb, and set the stage for the salvation of the whole world. Ang isang hopeless na situation, as in wala na, dead end, binigyan niya ng panibagong kahulugan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang pagkagulong sa batong nagsilbing pangsara o pintuan ng libingan ni Jesus ang naging hudyat ng pagbabago ng kwento ng Semana Santa. Imaginin po natin, napakadilim sa loob. Siguro po kung ito yung tomb, so doon sa loob ng batong yan, nung umaga, ang naalis ay yung ibabaw niya. So from darkness into the light. Sumisimbolo po ang loob ng bato sa mga mahihirap na sitwasyon na pinagdaraanan natin sa buhay. And I'm sure in the last 3 years ng pandemic, kahit tayo ay nakaligtas sa pandemic, hindi naman tayo nakaligtas sa iba't ibang mga challenges na ating hinarap at pinagdaanan at napagtagumpayan sa buhay. Marami po sigurado sa atin ang nawalan ng pag-asa. Maaari ring naranasan nating maging miserable at ang ilan sa atin ay medyo piniling magtagal sa dilim o sa loob ng bato. Minsan, babagal tayong lumabas sa madilim nating butas. At lahat po yan ay nangyayari kahit sa mga matatagal ng Kristiyano. Minsan, kapag hindi maganda ang nangyayari, iniisip natin, nasaan ang Diyos? Totoo po ba? Normal. Minsan, kapag nababasa natin ang mga balita, iniisip natin kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang napakaraming kasamaan tulad ng dulot nitong coronavirus pandemic. Minsan, kapag nakikita natin ang uri ng mga tao na yumayaman, iniisip natin kung mayroon bang hustisya. Minsan, nagagalit tayo sa Diyos at gusto nating manatili sa ating madilim na butas. Ngunit kung paanong iginulong na ang batong pumapagitan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus o sa dilim at sa liwanag, ganun din naman iginulong na ng ating Panginoon ang anumang hadlang sa paglapit natin sa Kanya. Laging sinusubukan ni Jesus na tulungan ang bawat isa sa atin na makaalis sa dilim o sa miserableng lugar
o miserableng sitwasyon kung saan tayo naroroon. Si Jesus ay hindi tumitigil sa pagsusumikap na hikayatin tayo at patuloy na hikayatin tayo palabas sa madilim na butas tungo sa liwanag. Tsak na may ilan po sa atin ang nakaranas kung paanong ang Diyos ay kumilos at gumawa ng paraan upang maranasan natin ang biyaya ng Easter sa ating buhay. Meron siyang mga pinadadalang mga tao or may mga ginagawa siyang sitwasyon na yun ang nagiging dahilan upang tayo ay maalis mula sa dilim patungo sa liwanag. Or kung ating ikukumpara yun sa nangyari sa Easter, upang ang batong nakatakip sa ating kadiliman ay maalis at ma-expose tayo sa liwanag. Patuloy tayong tinutulungan ni Jesus na malampasan o madaig ang ating kawalan ng pananampalataya. Minsan pa nga ay nagpapadala siya ng mga tao na siyang tutulong sa ating lumipat mula sa dilim patungo sa liwanag. Kung mayroong mga aral ang Easter, meron rin naman itong mga hamon sa atin bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia. Para sa ating mga Kristiyano, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang bugtong na anak para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Tandaan natin na bukas palagi ang kanyang panawagan sa atin na lumapit sa kanya at gawing siyang ating Panginoon at tagapagligtas. So, bukas na po yung bato. We are very much welcome. So, kung paano binuksan ng Panginoon ang lagusan para tayo ay makalapit sa Kanya ng diretsuhan, ganun din naman tayo tinatawagan na alisin natin yung bato sa ating mga puso, sa ating mga isip, sa ating mga buhay, upang siya ay tuluyan at completely makapasok sa ating buhay sa anumang aspeto nito. Kahit pa ipinagbawalang bahala natin ang ating Panginoon or ginagawa natin siyang least priority sa ating buhay, kahit mayroon pa tayong encyclopedia of excuses, hindi niya tayo titigilan. Lagi nating makikita yung sarili natin sa sitwasyon o kasama ng mga tao na pilit at pilit tayong itataboy upang siya ay kilalanin at upang siya ay papasukin sa ating buhay. Palagi niya tayong bibigyan ng pagkakataon upang kilalanin siya at gawing sentro siya ng ating mga buhay. Ang pagkagulong rin ng bato upang bigyang daan ng resurreksyon ay nagpapaalala sa atin na tayo man ay may pananagutan sa ating kapwa para igulong ang anumang bato na pumapagitan sa atin at nagdudulot ng alitan o pagkakawatak-watak. Tandaan po natin na ang bato ay iginulong palayo, hindi po iginulong palapit sa libingan. So kung tayo po ay sa ating buhay ay may mga tao o pangyayari na kung sa tingin natin ay magsasarado ng batong iyon, tayo po ay humiling ng tulong sa ating Panginoon para tayo ay patuluyin, para tayo ay manatili sa liwanag. Hindi po tayo dapat ang maging dahilan para magkaroon ng batong pumapagitan sa atin at sa ating kapwa. Tayo rin po ay kailangang maging tagapamagitan ng ating mga kapwang naiipit sa nag-uumpugang bato o sa dalawang bato. Gayon rin nga po, kailangan nating tulungan ang ating kapwang igulong ang batong nagiging dahilan ng dilim o paghihirap sa kanilang buhay. Bilang isang iglesia naman po, tayo rin ay hinahamon ng mensahe ng muling pagkabuhay. Bawat simbahan ay may pagpipilian kung magiging inclusive or inclusive ba tayo. Maari tayong maging sanktuaryo ng mga santo kung saan nagahari ang kadalisayan o maaari tayong maging ospital para sa mga makasalanan kung saan malugod na tinatanggap ang lahat. Tayo ay tinawag na maging isang simbahan ng habag para sa ating mga kapatid, lalo na para sa mga tupang walang pastol. Ang teksto pong ating binasa sa aklat ni Juan ay nagtapos
sa isang utos ni Jesus kay Maria Magdalena. Sinabi po niya kay Maria na pumunta sa mga kapatid niya at sabihing babalik na siya sa kanyang ama na inyong ama at sa kanyang Diyos na inyong Diyos. Tayo rin po na dala-dala ang lesson, ang biyaya mula sa muling pagkabuhay ay binibigyan ng atas ng ating Panginoon na ihayag sa ibang tao ang biyaya at ang lesson na dala-dala ng muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, halika at tayo ay pumunta sa ating mga kapatid, kapitbahay, katrabaho, kaibigan at sabihin natin na ang ating Panginoong Hesus ay buhay at siya ay anak ng kanyang ama na ating ama at ng Diyos na ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pagpalain po tayong lahat.